Doc Ronald, pwede po bang magtanong, can Satan read a mind? Your answer is highly appreciated. I want to be sure if Satan can really read our mind. So ito ay tanong din ng kahit ako nung bata ako, tanong ko din ito eh. Ito ang karaniwang mga tanong, kung talaga ba may binabanggit bang talata sa Biblia na nakababasa ba ni Satanas ang isipan natin? Kaya minsan, di ba, ang sabi nila ay huwag na lang daw nila babanggitin yung panalangin kasi baka daw marinig ni Satanas, ganun. Kasi sabi daw nila ay hindi daw nababasa ni Satanas yung isip natin. Or baka nababasa ni Satanas yung isip natin. Ano ba ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa bagay nito, kapatid na JM? Yeah. Okay. Yung pong tanong again, can Satan read our minds? Ang sagot po ay no. At ito po yung mga following reasons to support that answer. Number one, only God is omniscient. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Ang sabi po sa unang hari, ang talatay 8:39, sa huling talata, ganito pong sabi, ikaw, siya Panginoon, lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng anak ng mga tao. Ang sabi dito, ikaw, yung Diyos natin, lamang, may word na lamang, ang nakakaalam ng mga puso. Sa Biblia, pag sinabi yung puso, ito ay tungkol sa kaisipan. So pag sinabi na, ikaw lang ang nakakaalam ng puso, meaning, ikaw lang nakakaalam ng kaisipan ng bawat isa. At dahil ang Diyos lang ang nakakaalam at hindi Diyos si Satanas, hindi alam ni Satanas o nababasa ni Satanas ang ating mga kaisipan. Una yun. Pangalawa, even yes, Satan cannot read our minds, but he can read or predict our actions. Sabi dito sa Awit 139 verse 4, pagdating sa Diyos, ganito ang sabi, bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, o Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. So bago pa lumabas, lahat ito, alam nyo. Pero pagdating kay Satanas, ganito, ito ang lumalabas sa dila niya. Nababasa ko na ito ang gagawin niya. Kumbaga, si Satanas para siyang psychologist na, ang psychologist talaga hindi nakabasa ng isip, kundi nakakabasa ng galaw. Nakakabasa ng action. At dahil sa haba-haba ng kanyang panahon ng panunokso dito sa mundong ito, alam niya. Pero, ang tanong, good news ba ito? Na ang Diyos na nakakalam at hindi niya alam ni Satanas. Good news ba ito? Una, ito ay good news. Alam mo bakit? Kung sakaling ang Diyos na nakakaalam, at iniisip mo na ikaw lang nakakalam sa kahinaan mo, paglalapit ka sa Diyos, bago ko pa lumapit mo, yung kahinaan mo, alam niya na. Yung mga tukso na pinaglalabanan mo, yung mga pagsubok na hinaharap mo, pag lumapit ka sa Diyos, hindi lang niya alam, kundi naiintindihan niya. Hindi lang basta alam, kundi may malasakit siya. Kaya yung sasabihin natin na, ako lang nakakaalam na problema ko. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Mayroong Diyos na nakakaalam, at hindi lang yun, na mayroong pagmamahal sa iyo. Ang sabi nga, ang concern ko dito sa tanong niya ito, I want to be sure if Satan can really read our minds. Nag-isip ako, bakit niya gusto siguro malaman kung ano yun, ba't gusto maging sigurado? Marahil, nabanggit ni Pastor Joel na takot niyang sabihin o bibigkas yung kanyang panalangin. Baka mahuli siya Baka mahulit, malaman niya, Lord, itong kahinaan ko, nangihina ako dito at narinig sa Satanas at pakasakaling mas tuksoin siya doon. Kabaliktaran. Alam mo ba ang pinakakinakatakutang panalangin sa Satanas? Ay yung panalangin na merong pananampalataya. Marinig man yan o hindi. Lumabas mo sa dila o hindi. Kaya, Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. Alam mo yun? Yung pinakamahina, kahit ibigkas siya pa yung kahinaan niya, pero meron naman siyang pananampalataya sa Diyos. Marinig man ito ni Satanas. Ang magandang balita, ang Diyos ko, mas makapangyarihan kay Satanas. Ang Diyos ko, kahit narinig sa Satanas, ay kayang gumawa sa buhay ko at sa buhay niya upang paglaban ng tukso o pagsubok na hinaharap niya. So again, the answer is no, and that's good news because only God knows and He understands and He cares. Kaya nga, ang sabi dito, may dagdag ko yung doon sa napakagandang sinabi ni Brother JM. Yung nasa James 4:7, di ba? Humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. So, hindi natin basta-basta mariresist siyempre ang devil. Andiyan yan. He is like a lion, di ba? Roaring lion.
na humahanap ng masisira, nabibiktima. Pero dito, binigay sa atin ni James yung formula, no? Amen. No? Humble yourself before God, and then you can resist the devil. Amen. Because you cannot resist the devil without God. Amen. Oo. Kasi nga, kahit sabihin na natin, gaya yung sinabi ni Brother JM, manalangin tayo, ito man ay silent prayer or loud na sinasabi natin sa Panginoon, as long as you are under the realm of God's grace, si Satanas, hindi niya magagawa yung kanyang pinapanukalang masama sa atin. Amen. Meron ba kayong gusto idagdag doon, mga kapatid? Isa pang katunayan, Brother Joel, na hindi talaga nakakabasa ng kaisipan si Satanas ay yung pangyayari sa aklat ng Daniel. Alam natin yung sa Kapitulo 2, nung nagkaroon ng panaginip si Nabucodonosor, ay Wala daw sound sa inyo. ang nilapitan niyang una ay para malaman yung nakalimutan na panaginip. Okay? Hindi maaninag na panaginip. Ang nilapitan niya kagad ay itong mga mahiko, mga encantador, mga manghuhula. At kung titignan natin sa Biblia, ito ay mga nagpa-practice ng hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. So, sa madalit sabi, ay ito yung mga kampon ni Satanas. Pero sa pangyayaring ito, yung panaginip ni Nabucodonosor ay hindi nila mapaaninag, hindi nila maparating kung ano ang kahulugan nito, ang ibig sabihin, or hindi nila maipaalala sa hari kung ano yung panaginip niya. Kaya nga, bilang pagtugon sa pagsasaliksik ni Nabucodonosor, kung sino ang makakasagot, makakapagpaalaala, makakapagbigay ng meaning, okay, nilapitan niya ito, pinatawag niya itong si Daniel. At si Daniel ay humingi ng pagkakataon upang humingi siya ng kaalaman sa ating Panginoon. At sa madalit sabi, sa kwento po ay, sa chapter 2 po ay ipinaaninag, ipinaalam ng Panginoon. Okay? Yung panaginip ni Nabucodonosor. So makikita po na dito, mga kaibigan at mga kapatid, yung mga kampo ni Satanas, kung alam sana ni Satanas yung panaginip ni Daniel, ay dapat Hindi na sila magtanong, ano bang panaginip niyo? Ganun na sana. Kaya nga, ang kagandahan nito na nakikita ko na ang Panginoon lamang ang nakakaalam ng ating kaisipan ay itong response ni Daniel nung maranasan niya yung pagiging maalam ng Panginoon sa lahat ng bagay. Sabi niya dito sa verse 23, pinapasalamatan kita at pinupuri kita, o ikaw na Diyos na ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, na nagpapatalastas ngayon sa akin ng ninais namin sa iyo, sapagkat iyong pinaalam sa amin ang mga bagay ng hari. So yung pagiging yung pagiging makapangyarihan ng Diyos at yung maalam siya sa lahat ay nagdadala pala sa atin sa Kanya upang pasalamatan at purihin natin siya. At hindi natin pagdudahan ang Kanyang kapangyarihan, pagkos siya'y gumagawa sa atin pong mga buhay. Kasi baka maisip nila, magsa-silent prayer sila para hindi malaman ni Satanas yung isipan nila, pero magiging problema diyan kapag hindi ganun man ginagawa nila, pero pag hindi naman sila nagpapasakop kagaya ng binasa mo kanina, meron walang kabuluhan, kasi sabi pinakatuso sa lahat yan si Satanas. Kaya niyang basahin lahat ng galaw natin, kaya magpasakop talaga tayo sa Diyos. So bago natin tapusin, baka may gusto kayong idagdag, mga kapatid. Ayan, siguro maganda dumako tayo sa ikalawang tanong na naipadala po sa atin. Galing po ito kay Josel Imbang Guevara. Ang sabi po dito ay, good day po, kamusta po kayo? Isa po ako sa tagahanga nyo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kahit paminsan-minsan lang po ako nakakanood ng programa nyo, pwede po bang magtanong? Ayon kasi sa misis ko na Katoliko, ang nag-compile daw ng Bible ay Katoliko. At bago daw na isulat sa tinta ang Bible ay meron na daw Katoliko. Kaya ang Katoliko daw ay may authority na magpaliwanag ng Bible. Dahil yun daw ang sa history. Pwede nyo po ba ako mabigyan ng kasagutan para ma-share ko din sa aking misis? Maraming salamat po from Josel Imbang Guevara. So dito ay nagpapatulong siya sa atin, na kapatid na Ronald, Okay. na para makabahagi din siya sa kanyang misis. Siguro ang kino-contest ng misis niya, talagang yung sa Roman Catholic talaga nang galing itong mga sa tungkol sa banal na kasulatan. Ano ba masasabi natin dito sa bagay ito, kapatid na Ronald? Ganito po yan. Unang-una sa lahat, wala akong katotohanan na ang Roman Catholic Church, ang siyang nag-compile ng Bible.
Kaya masasabi na sila ang mas may karapatan magpaliwanag ng Bible. Yun kasi ang kanilang ano eh. But it is only a philosophical argument. Hindi talaga siya historical, wala talagang basis sa fact. Kasi unang-una, merong ginagamit dito na reference or arguments yung mga kaibigan natin Catholic. At ito na maganda na itanong nga sa atin. At maganda sagutin natin ng maliwanag, pagtulungan natin. Kasi napakarami nagtatanong ito. Yes. Yung mga, kahit na yung mga protestante na first time nila ni-encounter ito, talaga nagugulat sila. No? Ito halimbawa ang claim na sinasabi ng mga Catholic apologists, no? Halimbawa, babasahin ko itong isang magazine na pinublish ng Knights of Columbus na ang pamagat po ay Who Gave the Bible to the People. Ito'y famous to eh. Sabi rito nila, during those early times, parts of the Bible were scattered among the various churches, no one of which had the complete Bible as we have it now. Then in AD 390, at the Council of Hippo, the Catholic Church gathered together the various books which claimed to be Scripture, passed on the merits and claims of each, and this council decided which were inspired and which were not. The Catholic Church put all the inspired books and epistles together in one volume, and that is the Bible as we have it today. The Catholic Church therefore gave to the people and the world the Bible as we have it today. Ayan. So, dito sa magazine na ito ay kiniklaim talaga nila na noon daw AD 390 sa Council of Hippo, ito actually sa Carthage to, no, sa Northern Africa, doon daw nagsimulang i-decide, ginamit kasi nila dito yung term na this council decided which were inspired and which were not. Oo, kaya sinasabi pa rin nila na sila daw ang nag-compile nitong books. Actually, it is referring to the New Testament. Kasi alam ng Catholic Church na yung Old Testament, wala pa sila ng time na yun, na-compile na yun. But this is talking about the New Testament. So, sinasabi nila na kumpleto na ito. In fact, sabi po rito ng isa pang aklat nila, ito'y authoritative, ito'y The Faith of Our Fathers na isinulat ni Cardinal Gibbons, no? Sa page 68, ang sabi po ay ganito. Indeed, when you accept the Bible as the Word of God, you are obliged to receive it on the authority of the Catholic Church, who has the sole guardian of the Scriptures for 1,500 years. Napakagandang claim nito, no? Yes. Talagang napakaganda sana kung totoo. No? And then, yung huli, yung kay James O'Brien, The Faith of Millions, sa page 10. And since the books of the Bible, constituting both the Old and the New Testament, were determined solely by the authority of the Catholic Church. Without the Church, there would have been no Bible. And hence, no Protestantism. So talagang dun sa claim na yon, napakalaki ng sakop ng claim na yon, no? Hindi lang basta hindi tayo magkakaroon ng Bible kung wala ang Roman Catholic Church. Kundi maging tayo na mga Protestante ay hindi mag-i-exist. Yes. So malaking utang na loob natin sa Roman Catholic Church. Kung ito ay totoo. Pero gaya po ng ating nasabi, ito po ay philosophical claim just to prove that they have the right and authority as the true church. Kasi yun ang kanilang yun ang kanilang claim eh. Gusto nilang i-assume na sila yung true church. So of course, pinalalabas nila na meron silang authority above the Bible. At sila ang nag-compile. Pero kaya ko nasabi kung hindi totoo ito kasi po yung sinasabi po na Council of Hippo noong 390 ay hindi po ito Roman Catholic Church naman eh. Kasi wala pa po talaga yung sinasabing Roman Catholic Church during the 390 AD. No? Ang Roman Catholic Church, based sa ating pag-aaral, ito ay nagsimula actually 6th century. 6th century. And it so happened na noong sa Council of Hippo, kung saan doon ay pinag-usapan kung ano yung magiging books na listahan ng canon na kung saan yun ang dapat lamang maging laman ng Bible. Number 2, kiniklaim kasi nila na sila ang nagbuo ng Bible kaya nagkaroon ng Bible. In fact, sabi doon sa binasa natin na sila ang nagdi-decide kung ano inspired at hindi. Yan ang magiging problema. It is a claim. Kumbaga masasabi natin itong claim which is against God. Kasi unang-una naniniwala ho tayo na ang Bible, both Old and New Testament, ang nag-inspire niyan ay si God.
It is the Holy Spirit who inspired the Bible, hindi Roman Catholic Church. So, in the first place, nung ito ay isulat ng mga propeta at ng mga apostol, yung Old and New Testament, inspired na siya at automatically included na siya sa canon, even without the existence of the Roman Catholic Church. Ano ho? At pangatlo, masasabi natin na hindi po sila ang nag-inspire nito. Kasi po, kung talagang ang Roman Catholic Church po ang nagbuo ng Bible, bakit napakaraming teachings ng Roman Catholic Church ang wala sa Bible? Correct. Diba? For example na lang, yung Sabbath. Diba? Kung totoo na Roman Catholic Church ang nag-compile ng Bible at sila lamang po ang sole authority na gumawa ng Bible, dapat nakalagay doon Sunday, napakaliwanag. Sunday, the first day of the week, ang araw ng pangiling ng pagsamba. Pero alam nyo, kabaliktaran, sinasabi nila na halimbawa si Cardinal Gibbons din sa Faith of Our Fathers na ginamit natin. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day in which we, the Catholic Church, never sanctify. So, ibig sabihin na natin tama na ang Roman Catholic Church po ang nag-compile ng Bible, particularly the New Testament. So, dapat, kung sila ang tama, ay nakalagay doon Sunday. Pangalawa, lalabas nito kung tama nga na sila ang nag-compile ng New Testament, ay kontrahan yung turo nila, binabago nila yung turo nila. Kasi yung pala, sila nag-compile ng Bible, nakalagay doon, ang araw ng pagsamba, inaamin nila, is Saturday. Yun ang observance ng mga early Christians, the apostles. And then suddenly, babagohin nila, they will change it into Sunday. So lumalabas, kinokontra nila yung turo nila. Kontrahan ng turo nila, pabago-bago. Tsaka pangatlo, saan natin makikita sa teachings ng Bible, yung teachings ng mga Roman Catholic Church, halimbawa, yung pagkakaroon ng Pope, yung Office of the Pope, Papacy, Cardinal, Archbishop, Parish Priest, tapos yung tinatawag na yung auricular confession, magko-confess ka sa pare pagka ikaw ay nagkasala, yung Mass, indulgences, prayers to the saints, adoration of Mary, veneration of relics and images. In fact, yung church na noong 390 AD na nag-gather doon sa Carthage, ay hindi sila sumasama sa mga images Sinasabi rin ng Roman Catholic Encyclopedia na ang pag-venerate sa mga saints at sa mga images nagsimula lang nung 6th century. So therefore, hindi ito ang Roman Catholic Church. Ang problema kasi, nalilito ang mga tao dun sa word na Catholic. Kasi pagka sinabing Catholic, iniisip kagad natin, Roman kagad. Pero totoo niyan, Catholic means, galing ko yan, means universal. Kaya pagka makakabasa mo tayo ng Catholic, ingat po tayo. Iba ho yung Catholic Church sa Roman Catholic Church. Yan po ang masasabi ko. Baka may dagdag rin, mas maganda. Kapatid Bjorn, may gusto ko bang idagdag sa bagay na yan? Nice ko pong pansinin po natin mga kapatid na ang Roman Catholic Church, hindi po silang nag-determine ng canon. Okay? Kundi sila po ay ginamit ng Panginoon para ma-discover ang canon. Iba yung determine. Iba yung determine. Kasi kapag sinabi mo determine, ito yung mga kasama, ito yung hindi kasama. Kundi sila po ay magandang at naging kasangkapan pa, no, Brother Ronald, yes, no? Na-discover yung canon. Pero nandun na yung canon na tinatawag. Na-discover nila yung canon. And hindi sila ang nagre-regulate ng canon, kundi they just recognize the canon. So, yun po yung mapapansin po natin na bagay na gusto ko pong idein. At isa pa po, nung madesisyonan po nila, yung mga kasama po sa canon, ang ginamit po nilang term sa Latin ay recepimus, which means we receive. So tinanggap na lang po nila yung canon po sa yung Bible. Tsaka gusto kong idagdag na meron kasing problem dun sa Roman Catholic, no, yung term na ang Catholic Church ang nag-compile ng Bible. Kung titingnan po natin sa history, ang Roman Catholic Church ay hindi nag-exist, no, before the 11th century. Kung saan noong 11th century nagkaroon na tatawag sa history na Great Schism, kung saan yung Orthodox Church, yung sa east side ng Christianity, tsaka yung western side ng Christianity, yung Roman Catholic, no, ay nagkaroon ng split noong 11th century. No, so sabihin, the Roman Catholic Church exists
noong 11th century. Tapos, the Roman Catholic Church that we know today is the product of the Council of Trent in the 16th century. So, kung titingnan natin, kung sabihin natin ang Roman Catholic Church ang nag-compile ng Bible, on what day? Malayo na sila doon. Malayo eh. Ibig sabihin, yung church nung time na yon, nung yung sinasabi na Council of Hippo, it is hindi yan Roman Catholic, no? Hindi. It is the old Christianity from West and the East. Sama-sama sila. Sama-sama yun. Andun pa yung Orthodox Church actually, no? Oo, kaya hindi pwedeng suluhin ng Roman Catholic Church yan. Tsaka isa pa, no? Nung research ko ito, mga kaibigan, yung Council of Hippo na ito, yung sinasabi na ng 390, actually, yung ginanap, ito is series po ito ng councils ng Universal Church. And then, yung itong sinatawag nilang Council of Hippo, actually hindi siya council, synod lang siya. Pag sinabi kasing synod, local lang eh. Parang governing body ng local church doon sa lugar na yon, sa Hippo. Hippo Regius ang pangalan ng city doon sa Carthage. So, ito yung statement, nakita ko ito sa tinatawag na wikipedia.org. Based ito dun sa declaration ng Synod of 397. Kasi yung 390, initial synod, local synod, and then nagkaroon ng second synod, third, hanggang sa nagkaroon ng Council of Carthage noong 397. Ito yung final. So, ito yung tinatawag nating incorporation of all ng mga naganap na meeting from 390, kasama na yun sa 390. Tingnan niyo yung conclusion na sinasabi ng 397 sa Council of Carthage. It was also, ito'y translated na sa English, no? It was also determined that besides the canonical scripture, nothing be read in the church under the title of divine scriptures. The canonical scriptures are, ito na, inisa-isa. Genesis, Leviticus, Deuteronomy, inisa-isa na yan. And then, pagdating sa New Testament, foremost, Gospel, Acts, Epistles of Paul, Hebrews, Epistles. And pagkakasabi rito sa conclusion, let this be made known. Matapos sabihin yung mga nakalistahan ng mga books na ito. Let this be made known also to our brother and fellow priest Boniface, or to other bishops of those parts, for the purpose of confirming that canon. Because we have received from our fathers that those books must be read in the church, let it also be allowed that the passions of martyrs be read when their festivals are kept. Meron tayong gustong ipapansin dito, mga kapatid, na nagtanong. Yung palang Council of Hippo na yon, hindi pala yon first time doon lang nakilala kung ano yung magiging books na part ng Bible. Before the Council of Carthage noong 390, alam na ng buong Universal Church noon kung ano yung boss. Kaya lang nagkaroon ng mga ganitong mga council or synods. Kasi nga, may mga bumabangon ng mga heretics, mga heretical teachings, na nagkiklaim na sila ay tinuruan ni Paul, tinuruan ng Peter, di ba? May mga ganyan ng book ngayon, yung mga Gnostic Gospels, di ba? Diba, para screen nila yon. Oo, parang screening, para ma-declare at malaman nila kung alin talaga yung canon at official listing ng Bible. Mapapansin natin ang sabi rito, we receive from our fathers that those books must be read in the church. So, ibig sabihin, before 390, alam na, nag-exist na. Kaya lang, to avoid confusion, dahil marami kang sumusunod, yung mga pseudepigrapha, kung tawagin, ginagamit yung pangalan ni Peter, Gospel of Peter, diba, Apocalypse of Peter, ay itong nangyari. Kaya nga, ang ginamit, din-underline ko to dito, the purpose is confirming that canon. Hindi sinabing the purpose is to declare from now on that this is the canon. That this is the canon. But to confirm that canon. So, nag-exist na yung canon noon before 390. And isa pa nga, hindi ito Roman Catholic Church. Tama yung sinabi ni Brother Ryan. 11th century, noong 1054, nagkaroon ng Great Schism. Ayan. Kapatid na JM? Alam niyo kung ating titignan, kung ating susundan yung kanilang logic, ang tunay na talaga na may utang ay hindi tayo sa Katoliko, kundi sa Hudyo. Kasi ang Hudyo ang nag-compile ng una ng Old Testament. So, kung ang kanilang claim ay may utang tayo sa kanila sapagkat sila nag-compile, ang lalabas doon, talagang tayo may utang, ay doon sa Hudyo, na sa Old Testament pa lang, sila nag-compile. Again, papayag pa tayo doon? Of course, no. Sapagkat, ang ating punto rito, ang scripture, ang kanyang otoridad, inherent, likas. At ang tao ay
i-recognize lang yung pagiging authoritative ng kasulatan. In fact, before 390 AD, sa noong 326 AD, si Athanasius, defender of faith ito, sa Bishop ng Alexandria, doon sa kanyang sulat, he mentions all the books of the 27 books of the New Testament. Kumpleto na eh. Ganon din si Cyril, si Eusebius, the father of ecclesiastical history. Sinabi na rin niya kung ano nilalaman ng books ng Bible. In fact, sa panahon pa ni Justin Martyr, he mentions all the books na parang ito na yung nire-recognize ng church noon. So, remember, hindi po ang Council of Carthage or Council of Hippo ng 390 ang nag-determine ng canon. Kinonfirm lang niya yung nag-i-exist na canon. Tsaka ang magiging ano dito, Brother Ronald, kasi yung sa pag-determine ng canon din at pagpipili nung mga sa New Testament, may bahagi yung mga early Christians eh. Kasi pag sinasala nila yan, ang magiging problema niyan, pag may maling doktrina, hindi nila tatanggapin yun ng community. May bahagi yung community ng early Christians. Halimbawa, may mga doktrina silang iba. Halimbawa, yung diniscuss natin mga nakaraan, yung apostolic succession. Kung mabasa ng community ng early Christians, hindi nila tatanggapin yung ano na yan, libro na yan kasi naka-establish yan sa isip nila yung mga paniniwalang ganun. Kaya mahirap paniwalaan yung ganung claim nila. Tsaka noon pa man AD 200, may mga tinatawag na Syriac version ng Bible, New Testament, na na-translate from Greek to Syriac version, mga Coptic language ng Egypt. So, ibig sabihin, kung mayroon ng translation nun, ina-accept na nila na scripture. 200 AD. So, ito ay more or less 200 years bago pa yung Council of Hippo na sinasabi ng Roman Catholic Church. Kaya po, kung ang tanong po doon sa kung ang Catholic po ba yung una nag-compile, ay hindi po, base po sa history, hindi po sila, kung unawain po natin, siguro ay ang gustong unawain ng asawa niya dito yung talagang yung Roman Catholic eh. Kasi siguro karamihan, nadadaya naman, hindi nila naunawaan yung ibig sabihin ng Catholic, di ba? Kagaya na nabanggit mo, it's a universal term pala. So, yan po ang masasagot po namin kapatid sa inyo pong katanungan, maliban sa meron po kayong gustong idagdag para sa katanungan na iyan. Kung wala na po ay dadako po tayo dito sa atin pong pangatlong katanungan na naisend po sa atin. Ito po ay galing kay Israel Purification. Galing pa ito, Brother Ronald, sa SCLC South Central. Tayo nasa Central tayo, pero galing ang tanong na ito ay sa South Central. Dami tayong tagapakinig. Ayan, ito po ang tanong ni Israel Purification. Ayon sa Church of God na nakaharap ko, sa Genesis 1:26 and 27 at Apokalipsis 22, talatang 17, ay may Diyos ina daw. Tapos, naniniwala sila sa Trinity, tapos na din daw ang second coming, at iba pa. Anong magandang paliwanag ang sabihin dito para maitama sila? Antay ko po sa YouTube ang sagot. Ayan. Ito, maraming nalilito dito. Actually, kung saan ako magpunta, nagiging tanong na ito kung meron ba talagang Godmother. God the Mother, siguro. Actually, 4 tong nagtanong na ito eh. Apat sila, pinag-isa na sila. So, hopefully, sa yung 4 na nagtanong na yan, nakikinig sila sa atin ngayon para makatulong po kami sa inyo. Ano ba ang paliwanag natin dito? Ito ba, ang claim ba nito na God the Mother, ayan ay sinusuportahan din ba ng Biblia? Kasi, gumamit sila dito ng Genesis 1:26, 27. May mga ginagamit nila yung mga Bible verses, especially din doon sa Apocalypse 22:17 para to support their claim na talagang merong God the Mother. Ano ba ang masasabi natin dyan sa bagay ng kapatid na JN? Okay. Alam ko na hindi lang ako, kundi kayo din siguro nakasumpong na tanong na ganito. May nakausap nga ako, dumalaw sa aming pintuan, nakausap ng papa ko, tinawag ako. Ito yung mga verses na binigay nila. Favorite nga nila, Genesis 1, verse 26, 27, at Apocalypse 22, verse 17. Pero bago natin ito alamin o sagutin, ating munang tingnan, ano ba yung theology nila about sa God the Mother? Kasi makikita natin, makikilatasin natin yung tunay na sagot dito kung malalaman natin yung kanilang theology about dito. Ito ay again turo ng World Mission Society Church of God o ito ay galing sa South Korea. Si An Sang-ho ang kadalas sa mga founders dito. At sa kanilang line of reasoning, ito yung kanilang first verse na binibigay. Revelation 22 verse 17. Ito ang kanilang argument. Number 1, sabi dito, ang Holy Spirit ay Diyos. Kaya meron siya kakayahan na mag-alok ng tubig ng buhay. Doon sa nag-alok siya ng buhay, yung babaeng ikakasal, na kanilang paniniwala ay yung God the Mother, dahil siya din ay nag-aalok ng tubig ng buhay, ay
may tuturing din siyang Diyos, sapagkat ang Diyos lang ang pwedeng mag-alok ng tubig ng buhay. Kaya tatanungin nila, sino ba itong babae ikakasal? Pupunta nila sa Revelation 21 verse 2, ang sagot nila, ito yung bagong Jerusalem. So yung, again, Holy Spirit, siya ay Diyos. Babae ikakasal, ito ay pwede may tawag din Diyos sapagkat pwede siyang mag-alok ng tubig ng buhay. At itong babaeng ikakasal nito ayon sa Revelation 21 verse 2 ay bagong Jerusalem. Na itong bagong Jerusalem na ito ay asawa ng kordero. Ayon sa Revelation 21 verse 9. So meron ka na ngayong babae kakasal, meron na ngayong asawang lalaki na asawa ng kordero. Kaya tatanungin nila, sino ba itong kordero na ito? John 1 verse 29, sabihin nila, walang iba kundi si Jesus. So you have, meron ka ng dalawa, babae kakasal, na siyang New Jerusalem, na siyang may kita natin na Diyos, at si Jesus na asawa niya. Kaya, tatalon sila sa Galatians 4, verse 26, na itong babaeng ito ay yung ina. Ina. So, parang convincing. Ay, convincing yung logic nila. Ganito lang. Una, titignan natin muna. Pag sinasabi ba yung bride, o ano tagalog ba ng bride? Babae kakasal. Sino ba ito sa Biblia? Maganda ang tanongin natin ay yung Biblia mismo. Sa Ephesians 5 verse 23 to 24, itong sabi, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. So ito yung parallelism. Yung asawang lalaki equals kay Kristo. Yung ulo ng asawa ng babae equals iglesia. Sa Biblia, na pinaulit-ulit na, alam mo yun, sa talata, na maraming talata, hindi lang ito na nagpapatunay na ang babaeng ikakasal ay walang iba, kundi ang iglesia. So, paano yung problema natin ngayon na itong babaeng ikakasal na ito may kakayahan na mag-alok? Tubig ng buhay. At tubig ng buhay. Alam mo yun, nung ako'y tinanong sa akin ito, nagulat din ako eh. Pero nung tinignan ko ito ng mamaigi, ang diniin ko dito, to be able to invite does not make you become the source of that eternal life. Everybody can invite, everybody can, extend invitation. But that does not mean that ikaw ay yung source ng eternal life. So, sabi dito, yung Spirit invited them to drink. But they are not the source ng drink na yun, yung living water na yun. Yung ganun din yung babaeng iglesia, yung babae. Pero ang ilan nakita rito, sito sa 21 verse 6, yung sino mang nakikinig, kung ating babasahin, tignan natin ngayon ng maigi, Revelation 21, nung nabasa ko ito, ang kanilang idiniin lang yung espiritu at yung babaeng ikakasal. Pero nung binasa ko ito muli, ang nakita ko, tatlo yung nag-aalok. Tatlo yung nag-aalok. Sabi sa 21, anong verse yun? 22 verse 17. Nasabi, and the Spirit and the bride say, come. And let him who hears say, come. Tatlo pala ito. Unang karakter, yung Spirit. Pangalawa, yung bride. Pangatlo, anyone who hears. Ang tanong, sino ba itong anyone who hears? Verse 18, for I testify to everyone who hears. Tayo ito. Ito sa Tagalog version, babasahin ko ito, ang aking binabalaan ang bawat taong nakikinig sa mga salita. Sa madaling sabi, itong bawat nakikinig ay tao. Again, kung ating susundan ang kanilang line of reasoning, kung may kakayahan, Diyos na, edi itong mga tao nakikinig. Diyos na. So maraming Diyos dito. maraming lalabas na Diyos dito. Pero sa Biblia, kung ating titignan, Revelation 21 verse 6, sino ba yung source? Sino ba yung source ng living water or water of life? Revelation 21 verse 6. Itong sabi, and he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirst. Iba yung nag-aalok sa makapagbibigay. Kung ako'y water boy at ako'y, alam mo yun, ako'y nag-aaral sa water, pwede lang akong mag-alok pero hindi ako yung source ng, hindi ko to busy kasi ako'y, tawag doon, trabahador lang. Pero pag sinabi ko, ako'y mismo,
pwede kitang bigyan. Kaya ng sa John 4, verse 13 to 14, may babae na Samaritana. Sabi dito, bibigyan kita. Sapagkat ang tunay na source ng buhay ng walang hanggan ay si Jesus. So again, to be able to invite does not make you the source. Okay? Now, punta na tayo sa Genesis 1, verse 26 and 27. Ang kanilang argument dito ay umiikot doon sa word na image. Sa image. At ang kanilang argument ay dahil doon sa Genesis 1, tingnan natin, Genesis 1 verse 26 to 27, ganito ang sabi, Then God said, Let us make man in our image, according to our likeness. Then verse 27, So God created man in His own image, in the image of God, He created him, male and female, He created them. So dahil daw itong imahe, meron dalawang tinatutungkulan, kundi yung male and female, lalabas lang ng kausap dito ng Diyos, Ama, ay yung Diyos Ina. Diyos Ina. Pero alam niyo po ba, kung dinignan niyo po yung kanilang publications, pinag-aralan ko po ito ng konti, nakikita ko doon na bago ito ma-accommodate, marami silang theology na ipapasok. Una, kanilang argument dito, ang sabi nila, yung word na us, para ma-accommodate yung God the Mother, kailangan ng plurality of gods. Sa kanilang theology, hindi sila takot na sabihin maraming Diyos. Hindi sila takot doon. Dahil sa Elohim, plural. kasi naniniwala sa Trinity, pero hindi pwedeng isama yung God the Mother sa Trinity sapagkat hindi na Trinity yun. Hindi na tatlo yun. Hindi na tatlo yun. So para ma-accommodate ito, idiin nila na merong plurality of God doon sa word na us. Ang kaiba nila, yung word na Elohim daw, ay pwede daw i-translate as gods. Then pangatlo, ang sabi nga nila, yun na nga, yung male, yung image of God, two types of God, meron sapagkat may dalawang two types of sexes, male and female. Now, ang sagot natin dito ay ito. Una, yung word na gods, sa Biblia merong maliwanag, paulit-ulit na talata sa Biblia na merong strict monotheism. Correct. May strict monotheism. Yung plurality of God ay hindi nag-refer sa kanyang being, kundi sa kanyang persons. Correct. Iditin natin yun. So, kung meron tayong makitang plurality dito, it does not refer to God's being, but to His personhood. Number 2, yung grammatical analysis dito ng God said, yung God Elohim, plural. Pero yung word dito na verb na created, o God created, singular. God, ito pa, yung God said, ito ay 10 expressions, sa Hebrew word ay Vayomer Elohim, God, plural, said, singular. Kung titingnan mo sa grammatical point of view, ang dapat maging translation na ito ay singular yung Diyos dito. Hindi pwede maging gods. Now, kaya kung hindi mo pwede i-entertain sa Biblia ang plurality of gods, hindi mo ngayon pwedeng ipasok itong image na dalawa na Diyos Ama at Diyos Ina. Walang progressive theology between doon sa monotheism, then doon sa plurality ng Diyos. So, ano bang ibig sabihin ng image of God sa Biblia? Sa Biblia, 4 na beses ito binanggit. Genesis 1, 26, 27, Genesis 9, verse 6, Genesis 5, verse 3, Numbers 33, verse 22. Pero kahit isa doon, hindi idiniin, hindi itinuro na merong God the Mother. Exception ito sa kanila yung Genesis 1, verse 20. Sapagkat ang ibig sabihin ng image of God ay coming representative of God. So, upon examining these two verses, kikita natin na hindi napapasa sa Biblia sapagkat ang babae na ikakasal ay walang iba kundi ang iglesia. At itong dalawang ito, kung ating titingnan yung context nila, ay talaga makikita natin na hindi papasok yung God the Mother theology. Kaya Ronald? Baka may sirayan muna. Tama yun. Kasi ganito yan eh. Nung kami ni Sister Sheila na ating camera woman, ay nainyayahan siya nung isang Koreana, di ba? Naglalakad siya sa Malate. So, pinuntahan namin. At yun nga, pinakinggan namin. Talagang nagpe-play muna sila ng video as introduction. Pinapakita nila yung mga tao from different countries, mga puti, itim, lahat ng lahi. Nagmamadali sila, nag-i-impake, umaalis. Tapos papunta lahat sila sa airport.
yung pala ang ending para pumunta siya sa airport, para pumunta doon sa South Korea, to meet itong Mother God na hindi pinakita yung mukha. At yun nga, nung kanilang nasa lubong sa airport nung si Mother God, ay talagang niyakap nila. They are so happy to meet the Mother God at last. Parang ganun ang dating. And then, in-explain na nga nila yan, Genesis 1:26-27. Ang sabi ko naman ay, ang pagkakaunawa ko sa kanilang argument yan, kasi kung may God the Father, may God the Son, but walang God the Mother? Diba? So, kumbaga, parang saan lang galing yung image ng tao na mayroong anak, may tatay, may nanay, may anak. So, since we are created in the image of God, ang pinakasusi kasi dyan, yung misunderstanding nila doon sa word na image. Yes. Sa kanila, literal talaga na image, itsura talaga. Nung sinabi daw ng Diyos, let us make man, ang kausap daw niya doon, Mother God. Bakit? Kasi nung sabi sa verse 27, nung create na daw, ay ang produkto ay lalaki at babae. Kung ang Diyos ay lalaki, dapat lalaki lang, walang babae. Saan nakuha yung image na babae? Correct, oo. So, ang kanilang argument, of course, merong Mother God. Pero, yun po ay walang basis sa Bible. Unang-una, yung word na image, hindi ho dapat i-take literally. Kasi sabi doon sa Ephesians 4:24, ganito, sabi rito, let's read Ephesians 4:24, nung matapos sila magsalita, sabi ko, can I explain something and I will ask you something? So, nung itong binasa ko itong Ephesians chapter 4, verse 24, ay napakaliwanag. Sinabi ho ng apostol kung ano ibig sabihin ng image, no? Put on your new nature created to be like God, truly righteous and holy. So, ito yung sinasabing image of God, yung pagiging righteous and holy natin, referring to the internal character of God. Not to the itsura, yung form, o yung tinatawag nating literal na may sex din ng Diyos na lalaki at babae. At ito nga, idagdag natin doon sa magandang paliwanag ni Brother JM. Sabi ko, tamang-tama, mabuti ay lumitaw kayo dito sa mundo. Kasi hinuhulaan at nabanggit na ng Bible na mayroon talaga magtuturo ng ganyan. Correct. Sabi rito sa Romans chapter 1 verse 23, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga ibon na mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang. So ano po ang magiging kasalanan ng mga tao na magiging rampant during the last days? May mga tao magtuturo, pinalitan nila yung glory ng Panginoon sa isang katulad ng larawan ng tao. So sabi kasi nila, image, we are created in the image of God, so dapat daw may babaeng Diyos din. So, niliteral nila. So, sabi ko, tumatugma sa inyo ito. Pinalitan nyo yung kaluwalhatian ng Diyos sa isang larawan ng tao. Kaya nagkaroon kayo ng tinatawag na Mother God. So, besides that, siguro later on, i-discuss natin yung meron din silang Sabbath kasi. Yes. Natawag nila itong Passover. Pero later on, we will discuss that. Tsaka kasi sa Hebrew language kasi, hindi nila naunawaan, may mga sudden shifts minsan yan from plural to singular. Yes. Yung paggamit kasi ng word na sa Hebrew language, yan ay parang ginagamit nila na language device sa ancient Hebrew. Like halimbawa dito sa 2 Samuel 24 verse 14, then David said to God, I am in great distress. Let us fall into the hand of the Lord, for His mercy is great. But let me not fall into the land of man. So nag-ano siya sa plural, tapos naging singular, at meron pang isa dito sa Genesis 11:6-8. And the Lord said, behold, they are one people, they have all one language, and this is only the beginning of that they will do. Come, let us go down, and there confuse their language, so that they may not understand one another's speech. So the Lord dispersed from there over the face of the earth, and they left off building the city. Kaya maganda dito, Kuya Ronald, binabanggit dito ng Baker's Encyclopedia. When Elohim explained in plural form, it is applied to the true God. It is used in a singular sense. So sa context ng Genesis, wala siyang ibang pinagre-referan kundi sa the creator. Sa creator lamang. Kaya yung sa image niya yan functional kasi yan Tsaka merong mga Hebrew scholars, nakita nila na merong dalawang word sa Hebrew na magdi-describe na yung Elohim, it's referring to more than 2 persons. At samantalang yung isang Hebrew word, yung tinatawag na Elohim. Yung Elohim, yan ay 2 persons lang. So, ibig sabihin,
At saka isa pa, no, alam natin, sabi sa Bible, God is a spirit. Sabi, God is a spirit, wala siyang laman, wala siyang buto, wala siyang sex. Lalabas kasi sa kanilang theology, ang Diyos merong sex. No? Meron siyang kasarian, no, na hindi naman pwedeng mangyari. So, yan po, unless otherwise, meron po kayong gusto idagdag mga minamahal na mga kapatid. Sa makatuwid, yung tanong nila na meron pa bang second coming o tapos na ba ito? Yung sabi nila, ating magiging simpleng sagot doon, kung hindi si An Sang-hong itong si Cordero na ito, meron pa rin second coming. Sapagkat para sa kanila, si An Sang-hong yung katuparan ng second coming. He came doon sa flesh. So kung mapatunayan natin na hindi si An Sang-hong, tapos na ang usapan. Hindi pa dumarating ang ating Panginoon. Oo, si An Sang-hong kasi, noong 1964 pa yan tinayo eh. Matagal na yung church na yan. Tapos nag-predict sila noong mga 1980s ay, yun na, yung si An Sang-hong siya yung second coming ng Jesus. Second coming, yes. And then 1980s, darating na yung end of the world. Hindi nangyari end of the world. Alam naman natin, sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga false prophet na pagka sila yung nagsalita ay hindi mangyayari. Of course, they are categorized as false prophet. Kaya dun sa bagay na yon, nung namatay si An Sang-hong noong mga 1985, yung kanyang asawa naging mother god. Yes. Asawa niya talaga, no? Doon naging mother god, ano? Zhang-he. Kaya hindi pwedeng sabihin mo sa Genesis siya nagsimula eh. Oo eh. 1985 lang nung namatay asawa niya, doon siya naging mother god. So maliwanag po, Brother Ronald, talagang mga minamahal natin taga-subaybay, wala pong mother god sa Bible. Wala. Meron lamang tayo isang creator na nilalang niya ang babae at lalaki. At yung image na yan ng Diyos yan ay functional sa physical, social, emotional, at para magampanan natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya nga ang nangyari kasi they inalis na yung glory ng Panginoon. They change it into the glory of man. No? So nag-focus sila sa image talaga ng tao. Yan. Okay, maraming salamat po. Nagtanong siguro, mag-jump tayo dito sa isang tanong din, bagamat na-discuss na din natin ito noong mga nakaraan, no? Siguro maganda itong ma-discuss natin, no? Sir Ronald, pwede mo po ba akong turuan? Tunay, naalis na natin. Paano natin mapapatunayan na hindi kasama sa Mosaic Law ang Ten Commandments? Salamat po sa sagot. Salamat po. Ang sabi niya pa po dito, God bless po sa inyong programa. Sana po next time, mga aral ni Soriano sa kanyang Bible ang expose niyo, especially sa Second Coming of Christ. Wala daw Second Coming na binanggit sa Bible. At yung isa po ang video niya sa YouTube, pagdating niya sa lupa, and then ang pagbabalik ni Jesus, bibigyan niya ng 1,000 years grace period bago para magbago at kumilala sa Diyos. Sana po maitama niyo po ito. Good luck po sa lahat ng tao na bumubuo ng Back to the Scripture. So ito po ang kanyang concern lamang. Paano daw natin na mapapatunayan na hindi kasama sa Mosaic Law ang Ten Commandments? Kapatid na Bjorn, magandang i-expose mo yan. Meron kasing mga ilan tayo mga kapatid na mayroon silang traditional interpretation about sa Mosaic Law na sinasabi nila na eto, kapag sinabing Mosaic Law, hindi kasama dyan ang 10 utos. Okay? Ewan ko po kung saan po nila naobserbahan yung ganun pong interpretation mga kapatid. Kasi po, titignan po natin ngayon sa Biblia kung paano po ginamit po yung salita pong Law of Moses. Una po, sa aklat po ng Lucas Kapitulo 2, versikulo 22, ay meron po tayong ganitong mababasa. 2:22. At nang maganap na ang mga araw ng kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moses, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. So mapapansin po natin sa talatang ito mga kapatid, sa Lucas 2:22, na ang Law of Moses ay meron pong binabanggit po dito na rituals regarding uncleanness after childbirth. So mayroong seremonya na binabanggit. Dito naman po sa Lucas 24:44 ay ganito naman po ang ating mabasa. 24:44. Sabi po niya ay ganito. At sinabi niya sa kanila, itong aking mga salitang sinasabi ko sa inyo, nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at sa mga awit. Sa salitang ito naman po, yung the Law of Moses, ito naman po ay pumapatungkol sa mga propesiya, may kinalaman po sa Messiah. So ito po ay pumapatungkol po sa 5 books of Moses, o yung tinatawag nating Torah o yung Pentateuch. So, napansin po ninyo ngayon kung ano po yung paggamit ng Biblia kapag binabanggit yung Law of Moses.
Isa pa po sa aklat po ng 1, Kapitulo 7. Okay, 7, 22, 23. 7, 22, 23. Ganito po ang ating mabasa. Ang sabi po niya ay ganito. 22, 23. Ibinigay sa inyo ni Moses ang pagtutuli. Hindi sa ito'y kay Moses, kundi sa mga magulang, at tinuli niyo sa Sabat ang isang lalaki. Kung tinatanggap ng lalaki ang pagtutuli sa Sabat upang huwag labagin ang kautusan ni Moses, nagalit ba kayo sa akin dahil sa pinagaling kong lubos ang isang tao sa Sabat? Okay, yung sa kautusan naman po ni Moses dito ay yung may kinalaman po sa law of circumcision. Ano? At sa 28-23 po ng Acts, ang sabi po naman po doon, yung law of Moses ay may kinalaman din po sa propesiya, may kinalaman sa atin pong Panginoong Jesus. Sa 1 Corinthians 9:9, yung law of Moses naman po doon na binabanggit ay yung civil laws. Okay? 1 Corinthians 9:9, civil laws, at Hebrews 10:28, ito po yung civil laws na tinatawag. Kaya nga po, bilang pagtugon po sa katanungan ng atin pong kapatid, mga kaibigan, yung kautusan po ni Moses, ano po, ito po yung kabuuan, ano ho, ng 5 books of Moses, ano ho. At kung titignan po ninyo sa 5 books of Moses, mga kapatid, nandun po, nakapaloob po dun yung 10 Commandments. Correct. Ano? Nakapaloob po dun yung 10 Commandments. Kaya hindi po nawawala kapag sinabi po nating Law of Moses, kautusan ni Moses. Ano? Marahil, baka sabihin sa atin ng mga tagapakinig po natin, di paano yan? Di tumigil na pala yung kautusan ni Moses. Kasi, sa aklat ng Acts Kapitulo 15 ay yun yung pinagdedebatihan nila. Baka ito yung dilema ngayon ng ating mga kapatid na pinaghihiwalay yung law of Moses sa 10 commandments, ano ho. So tignan po natin yung talata pong ito sa 15 verse 1. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea, nagsiparito sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moses, hindi kayo mga liligtas. Ano ho? At sa verse sabi po ni Peter sa bandang huli po dito sa pangyayari pong ito, pagkatapos ng marinig maraming pagtatalo ay nagkintig si Pedro at sinabi sa kanila, verse 7 po, mga kapatid, nalaman ninyo na ng unang panahon nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa magitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hintilang salita ng ebanghelyo at sila'y nagsisampalataya. Ang Diyos na nakatataho ng puso ay nagpatuo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. Alam po ninyo yung context po dito, mga kapatid, ay hindi po kung dapat pa bang sundin ang law of Moses o hindi. Ang issue po dito ay yung law of Moses ba ay dapat sundin para matamo ang kaligtasan. So ayun po yung issue diyan. Hindi po pinag-uusapan dito yung umiiral pa ba o hindi na. Hindi po. Labas po yun ng pinag-uusapan sa chapter 15 po ng Acts. Kapatid na Ronald, may gusto kong idagdag doon sa discussion ni brother. Yeah, it's okay. It's clear. Mga si Ryan meron. Kaya mga kapatid, may gusto pong idagdag? Meron yan. Nakahiyaan ba kayo? Kaya Ay po. Yung problema kasi doon, inihiwalay nga nila yung 10 utos sa Mosaic Law. Tingnan natin kasi talagang yung 10 utos ay mababasa doon mismo sa Torah. Yun ang problema doon. So, para sa akin, ayon sa aking pagbasa sa Biblia, ang 10 utos ay umiiral pa rin sa ating panahon. Yan. Dadagdag ko rin, tama yung sinabi ni Brother Bjorn kanina, bago yung sa kanya, na nakapaloob doon sa Torah, yung 5 books ng Tanakh na tinatawag, yung 10 Commandments. Ang kinakatakot kasi ng ilan, kasi mayroong ilan kasi ng mga nangangaral, na hindi yung law of Moses yung 10 Commandments. Ang kinakatakot kasi nila, pagka sinabi kasi lumipas na yung law of Moses, madadamay ngayon yung iba, 10 Commandments. So, mawawala yung 10 Commandments. Pero ang totoo, doon sa binigay na explanation ni Brother Bjorn kanila, marami palang aspeto yung law of Moses. Hindi na yung context. So, mas makakatulong nga na huwag tayong matakot pagka sinabi natin na ang 10 Commandments ay part ng law of Moses. Kasi, kung mayroong mang maalis, yun nga yung sinasabi na sa circumcision. Yes. Pero yung moral law, hindi mawawala yan. Kasi bago pa naman si Moses, andyan na yung 10 Commandments. Correct. No, diba? Si Abraham. Diba? Sa Genesis chapter 26 verse 5,
Sabi ng Panginoon kay Abraham, sapagkat sinunod mo ang aking utos, sinunod mo ang aking mga kautusan. Pagka tinignan mo sa Hebrew, yung word na utos to, Torah eh. You follow my Torah. So, nasusunod na ni Abraham yung contents, not the book itself, but the contents na binigay niya kay Moses. Kaya, in that sense, pwede natin sabihin na strictly speaking, hindi siya nag-originate kay Moses, yung Ten Commandments. Dahil nag-exist na ito panahon pa ni Abraham bago pa kay Moses. Kaya kahit mawala ang law of Moses, hindi mawawala yung Ten Commandments. Dahil either merong law of Moses o wala, andyan ang Ten Commandments. Kaya nga sa 1 Kings chapter 2 verse 3, sabi dito, at inyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos, na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan. Tignan po ninyo, o gusto ko pong obserbahan po ninyo dito, bilin, daan, palatuntunan, ang kanyang mga utos, okay? Ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patutuo. Yung mga terms na ito ay mga terminolohiyo may kinalaman sa kautusan ng ating Panginoon. Ano ho? At sabi dito, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihit. So, napansin po ninyo yung kabuuan po ng kautusan. Ano? Bilin, daan, palatuntunan, utos, kahatulan, mga patutuo, sabi dito, ay binabanggit po na kautusan po ni Moses. Ayan. So, dako tayo sa isang tanong, maliban kung meron po kayong karagdagan. Meron ba? Okay, narito po ang sunod po nating tanong. Galing po ito kay Hiner Mercene. Ganito po ang kanyang tanong. Good day po. Sa pagre-research ko po sa internet ay na-encounter ko ang Gay Bible. Na kung tawagin ay Queen James Bible version. May explanation sila about sa third sex. Yung pagkagamit ng words doon sa Hebrew, pakitalakay naman po at pakitingnan. Ayan, ibig sabihin, kung meron tayong King James version, ay meron namang Queen James version. So, titingnan natin kung merong bigat itong claim ng Queen James version kasi ang gusto nila ditong palabasin ay para i-counter nila yung homophobic interpretation ng banal na kasulatan. Actually, lumabas yung may publication sila, lumabas noong 2012 at meron silang statement na sinasabi, ito yung mga statement ng Gay Bible. Ang sabi dito, most English translations that actively condemn homosexuality have based themselves on the King James version and have erroneously adapted its words to support their own agenda. We wanted to return to the clean source and start there. Actually, titignan mo, maganda naman intention nila eh. May gusto na bumalik doon sa original language talaga, yung pagkagamit, may gumagamit din sila mga interlinear para suportahan yung kanilang claim. Kaya lang, magiging problema dito, no, kapatid na Ronaldo. Hindi, dito sa Queen James version, meron tayong tinatawag dito na may mga alterations na. May mga pagbabago na doon sa ginagamit nilang mga talata to support their claim. Meron kasi 8 talata sa King James Version yan, na nag-condemn sa homosexuality. Yan, doon sila na-offend. Kaya sila gumawa ng King James. Maganda siguro, talakayin natin since yung tanong ay kung ano yung mga Hebrew word na ginamit doon. No? Actually, yung una ditong nilang binanggit dito sa Genesis chapter 19, verse 5. Ang sabi po dito, sa King James Version po muna, and they called unto Lot, and said unto him, where are the men which came into thee this night? Bring them out unto us, that we may know him. Yun po yung sabi sa King James Version. Pero ito po yung binanggit nila dito sa Queen James Version na meron na mga alteration at may mga pagbabago na. Ang sabi po dito, and they called unto Lot, and said unto him, where are the men which came into this night? Bring them unto us. Ito po yung karagdagan, that we may rape and humiliate them. So, ang tanong po ba dito, yung karagdagan po ba na dito, ay makikita sa original Hebrew. Kaya sa maaring sa pag-edit ko, ipapakita ito, no? Ang lumabas lang po talaga sa original Hebrew, yung bring out to them that we may know them. Pero dito, sa kanila, yung that we may rape and humiliate, hindi po makikita ito sa original manuscript. Bakit po? Kasi yung word na rape, ginamit siya sa Hebrew word na yada, na ang ibig sabihin to know. Ginamit siya ng 645 times. Yung word na rape, ang ibig sabihin, yung pagkagamit ng word na yun is to know. Pero,
yung word na humiliate ay hindi talaga siya na lumabas sa original Hebrew. In fact, ay lumabas lamang ito, ginamit lamang itong word na humiliate sa King James Version sa Acts chapter 8 verse 33. Hindi talaga siya ginamit doon para sa pag-support ng kanilang claim. At isa pa dito sa inaano nila, ginagamit nila itong Leviticus chapter 18 verse 22. Ang sabi nila dito, thou shalt not lie with mankind as with womankind, it is an abomination. Dito sa Queen James Version, thou shalt not lie with mankind as with womankind in the temple of Molech. May karagdagan na naman dito. It is an abomination. Pero actually, sa previous verse ng 18:21, doon lang ginamit yung tungkol kay Molech. Karagdagan itong sa may 18:22 para suportahan yung idea nila na pwedeng makisiping doon sa kapwa lalaki. Actually, talaga may alteration dito, kapatid na bawal, yung sinasabi daw sa Leviticus na abomination, yung makipagtali ka sa kapwa lalaki, kapwa babae, na-offend sila doon. So, ang ginawa ng Queen James Bible translators, actually, mga translators niyan, hindi sinabi ko anong pangalan. Hindi kilala, so hindi sila credible, no? So, ang ginawa nilang dinoktor yung talata sa Leviticus chapter 20 at sa Leviticus 18. Pinalabas nila na wag kayong makikipagtalik sa kapwa lalaki sa templo ni Molech. Oo. Pero pagka hindi sa templo ni Molech, pwede. Oo. So, yun ang magiging problema doon. Pati yung sa Genesis, yung binasa mo kanina, sabi nila, kaya nila ginagay rape and humiliate. Kasi nga, pwede makipag-sex sa lalaki, wag mo lang rapein. Kasi yung time daw na yan, pagka sinabing rape, parang gusto mo lang daw patunayan na ikaw ang matapang at makapangyarihan. So, hindi raw masama makipagtangi sa kapwa lalaki. Pero may yun saan kaya nakakabili niyan? Meron lang dito niya, Queen James Bible. Actually, hindi ko pa talaga nababasa yung kanilang publications na yun. Yun yung mga kinupot nila sa Old Testament para suportan. Actually, yung last dito na gusto kong ibahagi, meron silang ginagamit din, ginagamit din itong talata na ito, yung sa Korinto, Ayan, sa unang Korinto, sa 6:9. Kasi ang pagkagamit dito ng word na homosexual ay inirender nila yung ipinalit nila imbis na homosexual, ang pinalit ng Queen James ay morally weak. Pero kung titingnan ninyo sa original na Griego, ang pagkagamit dito sa word na homosexual ay arsenokotai. Na ang ibig sabihin nito, yung arsenokoitais, galing siya sa dalawang salita na arsen, ang ibig sabihin ay lalaki, yung koite ay bed. So sa madaling sabi, a man who lies in bed with another male, a homosexual. Pero sa kanila, hindi nila tinatanggap yon, pinalitan lamang nila, ang nilagay nila doon sa Queen James Version ay promiscuous. Pwede ka lang makisiping doon sa babae or sa pero marami na talagang pagbabago dito, kapatid na Ronald. Kaya ang Queen James Version po ay pagpapalabas lamang it's a blasphemy. Not correct. You have to change the Bible. You have to add and subtract from the Bible para maitaguyod na yung immoral life. Kaya makabili ka na ng Queen Bible para may partner ng King James Bible. Loner Bible forever. Hindi, pinagbibintangan nga nila si King James daw ay bakla Di ba? Oo. Kaya po dito ay yung claim anyway, hindi tayo against sa homosexual. Tama po yun. We are not against hindi natin sinasabi against. Natatawa tayo kasi nalalapastangan yung salita ng Diyos. You don't have to change the Word of God. Kasi dapat tayo ang mag-change, hindi yung Word of God ang mag-change. So sana po ay naunawaan po nagtanong natin. So meron po mga pagbabago doon sa Hebrew word na. Siguro talakayin natin itong isa, maganda ito nagtanong kasi parang maano dito na nagiging legalista tayo mga Adventist. Okay. Ang sabi po dito ay if the moral biblical values of Adventists is more on rest day mentioned in the law, if Adventists focus more on the law, then in the law, if you fail one commandment, everything failed. Now, if a person able to follow rest day, but the other 9 cannot be followed, can a person be saved? If you separate salvation by law, then it will not make more sense. It fall into works, not by faith and through grace. So dito, ang parang gusto niya dito, parang may emphasis tayo sa Sabat, tapos para bang yan ang may kinalaman sa kaligtasan. May kinalaman sa kaligtasan, parang So maganda, maliwanagan natin kung ang interpretation ba natin mga Adventist ay nagbibigay ba tayo ng emphasis sa Sabat or sa law para maligtas tayo. Kapatid na Alex, may gusto kong ibahagi. Siguro, kailangan linawin natin na tayong as Adventist, hindi tayo naniniwala sa salvation by works. Talagang naniniwala tayo na
yung kaligtasan natin ay ibinigay sa atin sa pamagitan ng biyaya ng Diyos kay Kristo. Doon natin matatanggap yung ating kaligtasan. Siguro magandang i-discuss natin is yung paano kinikilala ng Adventist yung role ng kautusan at kung paano ito nakakatulong doon sa kaligtasan natin. So yung sabi ng Bible, ang kautusan ang siyang nagpapakilala ng ating kasalanan. Now, kung ipinakikilala nito yung ating kasalanan, hindi nangangahulugan na tayo ay inililigtas nito, kundi ipinakikilala lang kung ano yung kasalanan natin. Kasi kung wala daw law, hindi rin natin makikilala na tayo ay makasalanan. Ngayon, pag hindi natin nakilala na tayo ay makasalanan, hindi din natin kakailanganin yung tinatawag na salvation. So in this way, kapag ipinakilala sa atin ng kautusan ng ating kasalanan, kinakailangan ngayon natin ng tagapagligtas. Kasi sabi ng Bible, hindi rin natin kayang iligtas yung sarili natin. So yung law ngayon na nag-point sa kasalanan natin, ngayon tayo naman, hahanap tayo ng source kung saan tayo maliligtas at ito ay masusumpungan natin sa biyayang ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So ito yung law is salamin na nagpapakita sa atin na may dumi tayo sa muka. At pero kung nakita natin may dumi tayo sa muka, babasagin ba natin yung salamin para mawala yung dumi? Hindi naman na madumi yung mukha mo. Yes. So kung titingnan natin sa salamin, kailangan natin, sinasabi nito na kailangan natin hilamos. Pero hindi yung salamin ang maglilinis. Yes, correct. Sa mukha. Hindi mo ipagkikis sa mukha mo yung salamin. Baka masugat ka pa pagka nabasag yun. Diba? Kaya may sunod na tanong dito, parang may mag-follow up din dito, which is greater, yung law ba daw o yung grace na sinusundan ng question niya dito. Totoo yung binabanggit niya na kapag kahit sinusunod mo yung siyam pero na-fail ka sa isa, you violate the whole law. Kasi in summary, ang law naman talaga it can be summarized by the word love. And then pinaliwanag sa atin ito kung ano ba yung law of love. And this is in loving the Lord with all your heart. And then yung loving your neighbor as yourself. Now, kung paano natin ipapakita yung pag-ibig natin sa Diyos, yun yung sinasabi ng unang 4. At yung pag-ibig naman natin sa kapwa, yun naman yung the last 6 commandments. Yan. So yan po ang masasagot po natin sa tanong. Siguro, meron kang karagdagan, kapatid na Ryan? Gusto kasi idugtong yun. Ang problema kasi sa mga Kristiyano ngayon, pinag-ihiwalay nila yung biyaya sa gawa. Kung tutignan natin, si Pablo, wala siyang problema doon. No? Sa Romans chapter 3 verse 31, sabi nga niya, kung gayon, pinawawalang saysayba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sabihin, maaaring tayo nagpapakilang Kristiyano, mahal natin ang Panginoong Diyos, pero hindi naman nakikita yung ating yung gawa na kanina, na Bible study ko yung kanina. Nagsisimba tayo, pero pag uwi natin, chismosa pa rin tayo. Minumura natin yung ating mga kapwa-tao. Walang silbi yung sinasabi nating ibigin ng Diyos. Sabihin, ang pag-ibig, nakikita yan sa gawa. No? Kaya sabihin ko sa asawa ko, mahal na mahal kita, pero lagi kong binubugbog. Hindi ka naman nag-iintrega ng sahod. Di ba? Sahod sa akin lang. Sabihin, yung pag-ibig ko sa akin lang, yung gawa-gawa lang, yung sa totoo. Sabihin, ang pag-ibig, nakikita yan talaga sa gawa. Action speaks louder than words. Correct. Kapatid na Molo, meron kang gustong idagdag? Didin ko lang din na, again, hindi tayo naniniwala na ang ating kaligtasan ay sa gawa. Hindi rin tayo naniniwala na mapapanatili natin ang ating kaligtasan sa gawa. We are justified by faith and sanctified by faith. Again, ang works ay siyang result, bunga ng ating kaligtasan. Kaya, hindi po kami sa law nakaasa, kundi sa aming tagapagligtas. Hindi po sa Sabat, kundi doon sa Lord of the Sabbath. In fact, kapag ikaw'y naligtas, aalamin mo, kikilalanin mo yung tagapagligtas. Sabi nga sa Deuteronomy 5, verse 12, sabi dito, observe the Sabbath day to keep it holy as the Lord your God commanded you. At pagtapos noon, ang sinabi sa kanya, verse 15, and remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Yung inutusan ng Diyos na mangili ng Sabbath ay iniligtas niya. Hindi para maligtas. So again, ang Adventist po, ang sentro ng ating
tuturin ay hindi yung Sabat, kundi yung Panginoon. Hindi ka kasi makakapamili Panginoon ng ng Sabat kung walang Panginoon sa buhay. Wala kang kadate. Oo. Totoo yan. Yun yung ano eh. So yan po ang masasagot po natin doon sa tanong. Siguro sa huling bahagi ng tanong na to, maganda ay ibigay natin ang tanong na to kay Kuya Ronald kasi syempre galing ka sa pananampalatayang ito. Ang sabi po dito galing sa email ni Casino Kiso -07@yahoo.com. Sabi po dito, tama po ba ang stand ng saksi ni Jehovah na pwede tayo uminom ng alak kagaya ng mga modernong alak na nakakalasing? As long daw na hindi makapagpapasobra o malasing. Tama po ba na ito at ano katotohanan sa likod na nababasa sa Biblia tungkol sa alak kung grape juice ba ito or fermented wine? Salamat po. Ano po bang masasabi natin sa bagay ito kay Ronald? Ronald? Nagtanong kay Brother Prince, no? Sa saksi kasi, ang paniwala namin na sa saksi, pwede kang uminom ng alak. Pero ka lang galasing. So, pwede kang uminom pakunti-kunti, wag lang pakunti-container. Pagka-container ay talagang ibang usapan na yon. Pero, itong tanong niya, maganda eh. Kasi ano ba talaga ang sinasabi ng Bible, historical background, tungkol sa wine? Ano ba iniinom nila? Fermented ba or unfermented grape juice? Meron ako itong babasahin na commentary ni Albert Barnes, no? Sa Gospel of John, doon sa wedding at Cana, sa John 2. Maganda yung sinabi nitong si Albert Barnes, isang scholar siya. Sabi niya, the wine of Judea was the pure juice of the grape without any mixture of alcohol. It was the common drink of the people and did not produce intoxication. So, sinasabi ng New Testament scholar na ang iniinom pala nila noon ng tinatawag na wine ay equivalent sa atin ngayon ng grape juice. Hindi siya fermented grape juice. Meron kasi nagsasabi naman na yung alak nila noon, kagaya sa atin na may alcohol, kasi hindi mo daw pwedeng i-preserve yung grape juice ng matagal. Pag umabot na isang taon na ferment siya. Pero may sistema ang mga Hudyo para hindi matanggal yung alcohol at hindi magkaroon ng fermentation. Ang ginagawa nila, pinapakuluan nila yung grape juice hanggang sa maging syrup. Pag naging syrup, tinatago nila ito sa jar at may seal ng beeswax and talagang pagka yun ay gusto nilang uminom, yung syrup lahalo sa tubig, meron na sa uli silang kaya hindi siya nagiging alcohol. Isa pa, meron dito na sinasabi si Albert Barnes, no, sa commentary niya sa Genesis 40 verse 11 na kung saan si Joseph ay nagsisilbi bilang taga-silbi ng alak ng hari. Sabi sa Genesis 40:11 kasi kanyang ini-squeeze yung grape juice doon sa cup ng hari at ito'y kanyang ininom. So ito'y pure na grape juice. Ang sabi ni Albert Barnes, from this we find that the wine anciently was the mere express juice of the grape without fermentation. The sake or cupbearer took the bunch of grapes, pressed the juice into the cup, and instantly delivered it into the hands of his master. This was anciently the yayin or wine of the Hebrews, the oinos or wine of the Greeks, and the mustum or wine of the ancient Latins. Kaya pagka mababasa pala natin yung word na yayin sa Hebrew, oinos sa Greek, at yung mustum sa Latin, ito pala yung mismong pure grape juice. Na galing mismo sa katas ng ubas. Hindi ho siya alcoholic. And fermented ba siya? Kaya every time mabasa niyo sa Bible yung wine na iniinom ng mga alagad, it is not the same as wine na mayroong alcohol sa ating panahon. Ayan, so yan po ang maliwanag po na pagtalakay po natin sa mga tanong na naipadala po ninyo. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na magpadala po kayo ng mga katanungan po ninyo ulitin ko po sa FB page kay Brother Ronald or sa email para po matulungan po namin kayo sa pagsagot ng mga katanungan upang lubusan po ninyo makilala ang atin pong Panginoong Yesus. Dito po tayo nagtatapos.